Good afternoon po sa ating lahat. Good afternoon. Good afternoon. Para tayong nangihina. Nangihina ba tayo? Hindi. Hindi tayo dapat manghina dahil meron tayong lakas na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Yung kalakasan natin ay si Jesus. Hindi lang lakas ng pisikal ng katawan, lalo-lalo lakas ng ating pananampalataya. So, bago ko ibigay yung message ni Jesus ngayon, may mga katanungan dito. Naniniwala po ba kayo na ang believers ay kailangan na nakahiwalay sa mga unbelievers? Yun yung unang tanong. Ano ba ang pagkakaiba ng believers sa unbelievers? Sa Biblia, maraming instances na sineperate ni Lord Jesus yung kanya at yung hindi kanya. May dalawa akong example dito. Yung unang example is the separation of goats and sheep. Mababasa yun sa Matthew 25:31 to 46. So, alam natin yung kwento noon, yung separation of the goats and sheep. Yung sheep, nasa kanan ni Jesus. So, sabihin natin, they are the followers of Jesus. Righteous, yung mga sheep. Compassionate, sila, yung mga nasa kanan. True followers ni Jesus. Obedience kay Jesus. At ano ang kanilang pakakamtan? Eternal life given by the Lord Jesus. Yung gods naman, ina-example nito yung wickedness. Hard-headed. Hard-headed and hard-headed. Matigas ang ulo, matigas ang puso. And disobedient. Ano ang kanilang kakalabasan? Eternal damnation. Yun yung pag-separate ng Panginoon sa kanyang mga followers. So, sineseparate niya. So, tandaan natin mga kapatid na merong two kinds of resurrection. So, John 5:28-29, resurrection unto life and resurrection unto damnation. So, pag ikaw ay sheep ni Jesus, tupa ka ng Panginoon Jesus, patuloy kang sumusunod sa Kanya, ano man ang mangyari, ang makakamtan mo, ang makakamtan natin is resurrection unto life. Pag ikaw naman ay humiwalay sa ating Panginoon Jesus, ang makakamtan mo, resurrection unto damnation. Pero tandaan natin mga kapatid, ito lang ay ang first resurrection. Meron pang pangalawang resurrection, pero hindi ko na itatapik yun. First resurrection pa lang yun. Eternal life and resurrection unto condemnation and resurrection unto life. Yun yung una na paghihiwalay ng Panginoon sa kanyang mga followers. Example lang yun, una. Pangalawa, dalawa lang ang bibigay ko dito. Yung separation of wheat and tares. Yung palay, alam niyo yung palay? Sa mga Ilocano, pagay, saka marapagay. So, parehas yun. Yung palay, parehas natutubo. Yung malapagay, parang palay din, parehas nalalago. Parehas natutubo. So, separation of wheat and tares. Sa Matthew 13 yan, mababasa. 24 to 30. So, wheat, ibig sabihin is, yun yung itinanim ni Jesus. Yung tares naman, yun yung itinanim ng kalaban. Kasi alam niyo sa farming, parehas na parang palay yan. Siyempre, pag yung farmer nag-abono,
parehas lalabo. Yung palay, totoong palay, at saka yung uwan na palay. So, pagdating ng anihan ngayon, yung farmer, when harvest times na, at ang harvester si Jesus, ihihiwalay niya ngayon yung totoong palay sa yung peke palay. So yung wheat, ilalagay niya sa kanyang kamali. Yung tails, alam niyo yung tails, sa mga farmer, alam niyo yung farmers, yung tails is parang yung iba ng palay. Ihihiwalay yun. Maghihiwalay. So, yung tails naman, gather, iipunin ng farmer, then, susunugin. Ganun po yung illustration, mga kapatid, ng paghihiwalay ng pag-aari ng Panginoon at ang kanyang hindi pag-aari. So, example pa lang yan, mga kapatid. So, yung title ng message natin, mga kapatid, ang title ng ating message ni Jesus ngayon is World Isolation in Christ Living. Pag-separate sa mundo, pakikipag-isa kay Kristo. Papalan tayo ngayon kasi wala tayo dyan sa Session Road na nagliliwaliw. Kasi in-isolate natin yung ating sarili para kay Lord isa. Amen? Amen. So, world isolation in Christ, yun. Yun yung title natin, mga kapatid. So, ang verse natin, mga kapatid, ay ating mababasa. Very familiar verse ito para sa mga believers. 2 Corinthians 6:14. Basahin natin. Be ye not equally yoked with unbelievers, or what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion with light with darkness? Sa Tagalog, huwag kayong makipag-isa sa mga hindi sumasampalataya. Maaari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan, o kaya ang liwanag at ang dilim? Hindi yung kanta, hindi yung liwanag sa dilim, hindi yung kanta. So, be ye not equally yoked. Sabi kasi equally yoked with unbelief. Huwag daw makipag-isa sa mga hindi sumasampalataya. So, bago natin puntahan doon, mga kapatid, yung yoke, alam niyo yung yoke? Sa Ilocano is samul. Inilalagay yun sa leeg ng kalabaw. Noong unang panahon, ginagamit yan sa mga oxen. Dalawang animals. Nilalagay nila parehas sa neck ng dalawang animal to pull the cart para hilahin yung kariton. Pwedeng baka, pwedeng kalabaw. Wooden beam yun, parang kahoy na, kahoy talaga yun, beam. Ilalagay sa neck ng kalabaw o baka o kambing para hilahin yung cart. Yun yung yoke. So, do not be equally yoked. Bakit kaya sinabing do not be equally yoked? Kasi pag yung dalawa na animals, nilagyan mo ng yoke at meron silang hihilahin, ibig sabihin nun is partnership. Hindi po pwedeng yung isa lang ang hihila. Kailangan dalawa. Partnership sila. Kaya sabi, do not be equally yoked with unbelievers. So, applicable po ito, mga kapatid, sa ating bilang mga Kristiyano. Alam naman natin dito, lahat tayo nagmula sa magulong pamilya. Nagsimula tayo sa broken, lahat tayo, broken family. Bakit kaya? Kasi nung una pa lang,
Yung nanay tatay natin, hindi sila magkasundo. Kaya applicable sa ano yan? Pag-aasawa. Girlfriend, boyfriend. Applicable yan, mga kapatid. Do not be equally yoked with unbelievers. And applicable din yan sa pananampalataya. Kasi sabi dyan, huwag makipag-isa sa mga hindi nananampalataya. So, faith. Kasama din yan yung compatibility. Kasi kung hindi kayo magkasundo ng asawa mo, girlfriend mo, boyfriend mo, wala kayong same direction, wala kayong same mindset, wala kayong same goal. So, yun yung yoke. Huwag kayong makipag-equally yoke with unbelievers, sabi niya. So, historical background nito mga kapatid, yung verse natin is dito. Sabi dito, yung background niya, bago ko tuloy yun. Yung involvement dito, yung Apostle Paul, in-address niya sa Corinthian Church ito, yung involvement of pagan idol priests. Yung context niyan, bago tayo pupunta dun sa ano natin. Involvement ng mga taga-Corinthian sa idol priests. So ano yung mga idol priests? Ang dami. Sa Pilipinas na lang, ang dami. Last January, ano yung natapos? Black Nazareth. Last December, sa Cebu, Sinulog Festival. Anong pinaparada doon? Santo Niño. Meron pang isa doon sa Naga, Peña Francia Festival. Sa Baguio, Panagpinga Festival. Bagamat walang nakita ko noon nandito sa Baguio nung may rally about sa corruption. Tagayubi. Alam mo yung Tagayubi? Anong yung dala nilang ano? And expect ko, ang dalang banner ng Tagayubi is fight corruption. Pero ano nakita ko sa balita, sa TV, pero nakita kong dala-dala ng Tagayubi. Panoorin ninyo. Mga rebulto. Nawala ko. Tagayubi. Mga rebulto ang dala nila. So yun po mga kapatid, yung ano niya, yung false teachers, false doctrine, nandito rin yan sa 2 Corinthians 6:14. Nandun din yan yung mga compromiser. Ito na, pasok na tayo dyan. Compromiser. Marami sa atin claiming Christian, claiming followers ni Jesus, pero minsan napo-compromise natin yung ating faith. So working against unequally yoked with unbelievers. Sabi doon, do not be equally yoked with unbelievers. Mahirap para sa ating mga Kristiyano. So believers, i-identify muna natin yung believers at unbelievers. Ano ba ibig sabihin ng believers? Pag sinabi natin believers, tinanggap mo na si Jesus bilang iyong personal Lord and Savior. John 1:12. Naging anak ka na ni Jesus. So believers ka na ni Jesus. Yun yung una. Pangalawa, walking and living. Ito, magkaiba ito lumalakad at nabubuhay sa turo at doktrina ni Jesus. 1 Timothy 4:16. Basahin natin. Sabi, take it unto thyself and unto the doctrine
continue in them, for in doing this, thou shalt save both thyself and them that hear thee. Continue. Kaya sabi, walking and living. Wala pong katapusan hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Yesus. So, Christ's followers, natuto kay Kristo ka na kung believers ka. So, Christ adherent, natuto na kay Jesus Christ. So, pag believers ka na, meron ka na ring discernment of what is right and what is wrong. Alam mo na dapat ito ay mali. Ito ang tama. So ngayon, bilang believers, nasa sayo ngayon yung pagpili. Yung right ba ang susundin mo o yung mali? Hindi ibig sabihin mga kapatid na pag believers ka na, deprived na yung choice mo. Hindi po. Meron tayong free will. Kahit believers ka na, gumagana pa rin yung free will natin. Ito testimony ko lang mga kapatid. Glory to Jesus. Alam nyo siguro last week lang, dumating yung girlfriend ko from Hong Kong. Pumunta rito sa Baguio. 4 days sila dito. February 12 to 16. 5 days. So yung temptation, mga kapatid, yung tukso, for me and for him, very napakalakas. Pero, mga kapatid, glory to Jesus, sabi ko nga, sabi ng anak mo noon, sabi niya sa akin, Papa, huwag daw kayo magtatabi, sabi ni Mami. Sabi ng anak ko. So, reminders, ako believers na, yung bata, nag-remind sa akin. So, sabi ko nga, tinestimony ko na ito na, yung pinanligaw ko doon sa girlfriend ko is doktrina ni Jesus. Ngayon, kung papadala ko sa tukso, papadala ko sa kaaway, sabi ko sa isip ko, wala akong magiging testimony sa kanya. Sisirain ko ba yung isang kaluluwa na nagtiwala sa akin para lang sa tukso? Praise the Lord. Yung common denominator namin, si Jesus. Awa ni Jesus, nakapagtiis po ako sa tukso. Sabi ni Pastor nung nandito, nung Sunday, alam niyo sabi niya sa akin nung nandito, nung patapos na yung service, lalain yan. Sabi ni Pastor sa akin. So sa utak ko, napagtagumpayan ko na sa tulong ni Jesus. So, masarap yung feeling, yung pakiramdam na kahit paano, merong natira, merong naitanim sa akin, sa puso, sa isip. Kasi kung kasalanan dito at ginawa mo, ano sabi? James 4 verse 17, he who knew what is right and failed to do, it's sin. Alam mo, mali, ginawa mo pa rin. Nagkakasala ka. So what if? Ito ngayon yung tanong. What if? Paano kung believers ka na at nagkasala ka? What if at that time kinuha ka ni Jesus? Saan ka pupunta ngayon? Sorry na lang mga kapatid. Sa impyerno ka. Ganun po katindi mga kapatid. Pag believers at nakakomit ng kasalanan,
ito ang itanim natin sa isip natin, what if? Paano kung at that time na nag-commit ako ng mali pagkakasala, kinuha ako ng Panginoon, namatay ako, sorry na lang, sa impyerno ka pupunta. So Christ Jesus meron na itanim sa akin na turo, doktrina ni Jesus. Ang mga katrabaho ko doon nung after ng pagpasok ko, sure ball lang, no? Sabi nila sa akin, anong sure ball? So itinutulad kasi nila sa paraan ng taga-sanlibutan, sa kasaparaan ng nananampalataya. Ginudge ka na nila sa paraan nila na kasama niya yung girlfriend niya, sigurado, tapos na to. Pag sinabi mo naman, ay wala bro, walang nangyari, ang hina mo naman. Yan ang sabi sa akin, ang hina mo naman. Pero hindi nila alam na what if, yung ulitin-ulit, tanim natin sa isip natin mga kapatid, what if sa time na yon na yung commit sin, yun yung time na isusuuli mo yung buhay mo. Kukunin ni Lord Jesus yung buhay mo. Automatic yun mga kapatid, on the spot. Pag namatay kang nagkakasala, automatic, for it is appointed to die once and after this judgment. Wala ng purgatorio, hindi ipopurge pa yung kaluluwa mo to purify para masave, hindi na. Diretso na yun. So, may natanim. Yun yung advantage mga kapatid na believers. Meron kang discernment of what is right and what is wrong. Hindi rin ibig sabihin na kung alam mo yung mali, pipiliin mo ba rin yung mali. Maraming ganun eh. Ang tawag doon, sorry sa word, STUPID. Sabi nila, 1 is enough. 2 is too much. 3 is STUPID na. Pag alam mo ng mali, ginawa mo pa rin at inulit mo pa rin. Ka-ipokrituan na yung mga kapatid. So yun yung believers. So vice versa naman mga kapatid, yung unbelievers. Yung unbelievers, sabi natin, walang pananampalataya kay Jesus, lack of faith, lack of knowledge. Kaya sila nasisira. Hosea 4:6, my people perish because of lack of knowledge. Wala silang kaalaman tungkol sa ating Panginoong Jesus. Hindi nila alam na ito pala ay mahigpit na pinagbabawal. Hindi nila alam na ito pala ay hindi dapat gawin. Kumbaga sila ay ignorante sa turo, doktrina ni Jesus. Hindi nila alam. Kaya tayo bilang believers, it is our duty mga kapatid. It is our responsibility din. Ang sabi Jude 1:23, ano sabi doon? Snatch them out of the fire. Hilain natin, ilabas natin sila mula sa kanila kamangmangan sa turo at doktrina ni Jesus. Huwag natin sarilinin yung kaligtasan na pinagkaloob ni Jesus. So, yung lifestyle ng unbelievers is worldly driven. Makamundo. Unbelievers nga, di ba? Yung kanilang lifestyle is makamundo. Pride, boastful, disobedience, ano pa? Worldly pleasures, nandyan yan. 1 John 2, 15 to 17, nandyan yan. Lust of the flesh, lust of the eye,
pride of life. Yun yung mga unbelievers. Ano ba dito? Spiritual blindness. Kaya sabi nila daw, hindi daw pala, ang sabi sa Bible, yung Diyos ng sanlibutan na ito ay si Satanas. God of this world is Satan. So they cannot see the light of the gospel. Hindi nila nakikita yung aluwalhatian ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Hindi nila nakita, hindi nila narinig. Kaya tayo bilang believers, meron tayong role, mga kapatid. Share. Maraming paraan ng pag-share ng gospel ni Jesus. Hindi lang Bible study, pupunta ka sa bahay niya, sisharean mo. Sa ngayong panahon, meron na tayong mga gadget. Pwedeng verse, share mo sa kaibigan mo. So maraming paraan. So, believers versus unbelievers. Do not be equally yoked with unbelievers. Yung sinasabi yan. Pangalawa na topic dyan is righteousness versus unrighteousness. Sabi dyan, for what is fellowship with righteousness and unrighteousness? So sabi ko kanina, yung righteousness parang believers din. Yung unbelievers parang unrighteousness. Parang synonyms ba tawag doon? Kaparehas lang. So synonym. So yung righteousness natin, mga kapatid, pag righteous ka, sabi nila is morally upright. Morally upright ka daw. Spiritually right. Ano pa? Meron kang proper relationship with Jesus. Tapos yung standards of living mo is the doctrine, teaching of Jesus. Ano pa? Yung actions mo, characteristics mo, align with Jesus. Hindi mo pwedeng, naalala ko tuloy si Sis Chloe. Kasi meron siyang sabi nun. Ano sabi ni Sis Chloe? Do what I am saying, but do not do what I am doing. Ano sabi niya nun Gawin mo daw kung ano yung sinasabi niya, pero huwag mong gawin kung anong ginagawa niya. So it is mali, mga kapatid. So tayo bilang mga Kristiyano, walk the talk. Kung ano unexpected sa'yo, sa akin bilang mananampalataya, kailangan lumakad sa katotohanan, sa katwiran. Huwag tayong mag-compromise. So sabi natin kanina doon sa natin, yung righteousness natin is by faith through Christ. Wala tayong sariling righteousness, which is galing kay Jesus. Kasi na Romans 3:21 to 22. Ano sabi? This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. Yung righteousness na yan, sabi ko kanina, hindi natin sariling atin. Si Jesus ang nagpapabanal sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. So sabi pa dito, Romans 1:17, sabi, righteousness is revealed from faith to faith, as it is written, the righteous shall live by faith. Faith to faith. So ibig sabihin, meron kang dapat spiritual maturity. Pang faith to faith, kailangan mahinog ka rin. Merong matira, merong maiwan kahit papaano sa utak, sa puso natin. Napaka-importante po, mga kapatid, na
yung mga natututunan natin na mga salita ni Jesus, nagagamit natin to fight back yung ating kalaban, yung ating kaaway. Kasi ang kaaway, mga kapatid, si Satanas, hindi siya papasok sa iyo kung malakas yung faith mo. Papasok sa iyo kung lupay-pay ka, kung hinang-hina ka. Doon siya magpe-penetrate. Kasi alam niya, mahina ito, kakayanin ko ito. Ganun ang kalaban, mga kapatid. Doon sa weakest point natin, doon siya magpe-penetrate. Kung alam niya yung last, yung wickedness mo, doon kanya tutoksuhin, doon kanya susuyuin. Kung alam niya pera ang weakness mo, doon ka rin niya tutoksuhin, doon kaya susuyuin. Ganun ang kalaban, mga kapatid. Kung saan ka mahina, doon siya papasok. Kasi pag malakas ka, malakas yung faith mo, hindi siya makapag-penetrate sa'yo. Amen? Amen. Hindi makakapag-penetrate ang kalaban pag yung faith natin is very strong. So, pag faith to faith, sabi niya, as is written, yung righteous shall live by faith. Yung mananampalataya, yung patuloy na nananampalataya ay namumuhay sa paniniwala at pananampalataya. So yun yung what is righteousness versus unrighteousness. So yung pangatlo, mga kapatid, is sabi dyan, na yung pangatlo doon sa verse natin, and what communion with light and darkness. Liwanag at kadiliman. So parang synonyms din na naman doon sa believers, unbelievers, righteousness, unrighteousness, light versus darkness. So yung light, it represents God's holiness. Truthfulness illuminates God's glory. Victory, yung light. Alam niyo sa Revelations 21, verse 23. When Jesus will reign, kung si Jesus na yung magre-reign sa atin, siya na yung King of Kings natin and Lords of Lords, ang gagawin na lang natin na is praise and worship. Wala nang doon, wala nang araw, wala nang moon. Basahin natin Revelations 21:23. Basahin natin. And the city had no need of the sun, neither of the moon to shine in it, for the glory of God did lighten it, and the Lamb is the light thereof. Si Jesus na yung ating ilaw. Hindi na natin kailangan yung buwan. Hindi na natin kailangan yung araw. There is no moon. Sabi ito, no need. Si Jesus na yung ilaw natin doon. So what? Napakagandang isipin, mga kapatid. Tingnan mo, lahat ng mananampalataya, buong universe, buong kingdom ni Jesus, siya yung nagniningning na ilaw ng bawat isa. So, napakagandang isipin. So, light versus darkness. So, sa John 5, 1 John 1:5-7, sabi niya, God is light, and in Him is no darkness. Ang Diyos ay ilaw at walang kadiliman sa Kanya. At all, sabi at all. If we say, kung sasabihin natin na tayo, sabi niya, ay lumalakad sa liwanag. Sabi niya, if we say we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie. Kung sasabihin natin naliwanagan na tayo ng turo aral ni Jesus,
Pero lumalakad pa rin sa kadiliman. Ano sabi diyan? Sinungaling. Sumuli, mga kapatid, sinungaling pati ako. Ano natin sarili natin? Naliwanagan ka na sa turo, aral, doktrina ni Jesus, and yet, you still walk in darkness. Ang sabi niyan, we lie. And we do not have the truth. Wala sa iyo ang katotohanan. Sabi niya, wala sa iyo yung truth. Maraming ganyan mga kapatid, claiming Christian. They know already the doctrine, turo, teaching ni Jesus, and yet, nasa kadiliman naman. So wala sa kanila yung katotohanan at sila ay mga sinungaling. Yan ang sabi na Bible. The light, sabi na, the one with light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanse us from all sin. Dapat kung tayo na ay naliwanagan na sa turo, doktrina ni Jesus, pilitin natin mga kapatid, lumakad doon sa liwanag. Ano ba kasi meron sa darkness? Literal na lang na darkness mga kapatid. Literal, paggabi, pag madilim. Karamihan ng krimen, pag madilim, ang lansangan. Maraming krimen, pag madilim. Sa bahay na lang, pag mag-isa ka, madilim. Yung utak doon ang utak mo, isip mo, papasok yung kaaway. So yung darkness, it represents unrighteousness, yung kalikuan. Hindi magandang kaisipan, nag-iisip yung darkness. Sabi ko kanina, maraming nangyayaring hindi maganda sa dilim. So sa John 8:12, sabi ni Jesus, ako yung ilaw ng sanlibutan. Sabi ni Jesus, whoever follow me, ito na kanina, kung sino man sumusunod sa akin, sabi ni Jesus, shall not walk in darkness, but will have the light of life. Kung sinasabi natin, naliwanagan ka ni Jesus at sumusunod ka na kay Jesus, sabi ni Jesus, will not walk in darkness, but will have the light of life. So, tayo bilang mga mananampalataya, magsilbi tayo ilaw sa mga hindi nananampalataya. Huwag natin hayaan yung ilaw natin ay patay, sindi. Kailangan lagi nagsya-shine yung ating ilaw. So, sabi Matthew 5:13 to 16, be a salt and light of the world. Asin at ilaw, sabi niya. So, alam naman natin yung asin, the penetrating agent niya para pang savor ng pagkain. Ganon din bilang tayong mga mananampalataya, kailangan natin maka-transfer ng savor sa iba, which is the gospel of Jesus Christ. Kailangan daw, sabi nila, pag Kristiyano ka daw, pag believers ka, kaya kailangan meron kang hindi naman sakit na nakakahawa. Meron kang kapasidad na hawaan yung iba, which is yung ihahawa mo sa iba, yung gospel, yung turo ni Jesus. Hindi kasi right word yung meron kang sakit na nakakahawa. Hindi po. Kailangan meron kang capacity to
mayroon ng kapasidad na kilain yung iba papunta kay Jesus. So, salt and light of the world. Sabi ko kanina, yung trabaho natin bilang mga Kristiyano is, sa mga hindi naniniwala na nampalataya is, ilain sila palabas sa dagat-dagat ng apoy. Nandun yun sa Jude 1:23. Snatch them out of the fire. Sabi doon, rescue them to those who are endangered by false teaching. Kung masasabi natin, mga kapatid, yan, masasabi natin, believers versus unbelievers, manatili ka sa believers. Righteousness versus unrighteousness, manatili ka righteous. Light versus darkness, manatili ka sa light ni Jesus. So to conclude, mga kapatid, i-apply natin sa buhay natin. Sabi ni Jesus ngayon, mga kapatid, sinasabi niya sa akin ngayon, sa mga wala pang asawa, applicable ito, marital choices, boyfriend, girlfriend. Sa mga nagbabalak mag-business, partnership sa business, piliin mo yung partner mo. Choice of friends, piliin mo yung kaibigan mo. Kasi mayroong kasabihan, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Sabi natin, hindi mo pwedeng tanggihan, hindi mo pwedeng hindi piliin ang nanay mo, tatay mo, kapatid mo. Pero, pwede mong piliin ang maging kaibigan mo. Pwede mong piliin ang magiging kaibigan mo. Yung message ni Pastor nung nakaraan, kung yung bulag, akayin yung kapwa bulag. Pangin ang kanilang kapahantungan. So, influence, mga kapatid. So, choose your friends. Piliin mo yung kaibigan mo. Ang-apat, prioritize holy living. No compromise. Walang kompromiso, mga kapatid. What is wrong, is wrong. Kung ano mali, mali. Kahit ikaw na lang nag-iisa ang tumitindig para sa tama, manindigan ka para sa tama. What is right, what is wrong, is wrong. Ang lima, separate mo yung sarili natin sa sanlibutan. I-segregate natin yung ating sarili sa gawain ng sanlibutan para hindi tayo mahulog sa bitag ng kalaban. Kasi kung magagawa natin lang ito, mag-unite tayo kay Jesus Christ, masasabi natin na tayo ay all for Jesus. Amen? Amen. So, your choice matters most. Ano pipiliin mo, yun ang importante sa iyo. Ay nga po, mga kapatid, ay tumayo.